Kabanata 1001. Bago sumakay ng eroplano si Maxine, tinawagan niya si Thea at ikinukwento ang sunod-sunod na pangyayari. Sinabi niya sa kanya ang buong katotohanan simula sa pagpunta ni James sa Mount White. At kung paano siya kinuwento ni Madeline sa isang bagay na hindi niya ginawa. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Thea. Nasa departure lounge ako at malapit nang magtungo sa Kensington. Kapag dumating na ako, maaari nating pag-usapan kung paano pinakamahusay na mailigtas si James. Nakuha ko. Ibinaba ni Thea ang telepono. Pagkatapos, umupo siya sa lupa at nagmuni-muni. Narinig niya mula sa Blythe King na ang mga Blythe ay papasok sa isang alyansa ng kasal kasama ang mga Caden. Alam din niya ang pamilya Blythe ay napakalakas na kahit na ang mga Caden ay natatakot sa kanila. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Thomas. "I'm sorry, wala sa service ang number na na-dial mo." Kumunot ang noo ni Thea bago niya maalala na sinabihan siya ni Thomas na huwag nang tumawag sa numerong ito. Anong gagawin ko? Siya ay balisa. Tumayo si Thea at nagmamadaling umalis sa rehiyon ng militar nang walang pahintulot ng opisyal. Pagkatapos, dumiretso siya sa kinaroroonan ni Cynthia at hinintay si Maxine. Maya-maya, dumating na si Maxine. Ilang oras lang ay nakarating na siya sa kinaroroonan ni Cynthia. Pagdating niya, hinayla siya ni Thea at tinanong, "Hindi ka ba matalinong babae? Paano ka nahulog sa bitag ng isang tao?" Napabuntong hininga si Maxine. "Ibinaba ko ang aking bantay. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Halos maluha na si Thea. "Don't worry, Thea. Everything's fine for now. Let us sit down and have a discussion." Sabi ni Cynthia. Sinabi na ni Thea kay Cynthia ang nangyari kay James sa ilang oras na nandito siya. Umupo siya, habang si Maxine naman ay umupo sa tapat niya. "Here's my plan, Thea. We'll gather all the highly skilled martial artists of the God King Palace and head to the Blythe's mansion. I'll first show myself and shoulder all the blame. Kung payag silang palayain si James, tatanggapin ko kung anuman ang kapalaran na dumating sa akin. Ngunit kung hindi, gagamitin namin ang iyong mga tauhan mula sa palasyo ng Diyos Hari at lalabanan namin sila hanggang sa kamatayan." Maxine offered her suggestion. She was prepared to die dahil alam niyang tiyak na papatayin siya at si James ng pamilya Blythe. Pagkatapos ng lahat, gusto nilang magsagawa ng high-profile comeback upang ipakita sa mga Caden at sa mundo na sila ay nagbalik. Kung pipiliin nilang hindi palayain si James, walang magagawa si Maxine at iba pa kundi ang labanan sila ng direkta. Gayunpaman, hindi sigurado si Maxine sa lakas ng God King Palace. Hindi pwede. Binatukan naman agad ni Thea ang proposal ni Maxine. Bagamat naiinis siya kay Maxine, sisisihin ni James si Thea dahil hindi siya nailigtas. Patuloy ni Maxine. Nagdesisyon ang lolo ko na huwag iligtas si James. Samantala, hinihiling ng iba pang puwersa ang kanyang kamatayan. Ito lang ang paraan, pero hindi pa rin ako sigurado sa lakas ng God King Palace. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, sinabi ni Thea, "Bukod kay Sir Caden, walang napakahusay na martial artist sa God King Palace. Mayroon lang kaming 4 na 4th rank protector at 10 3rd rank elders." Bumilis ang tibok ng puso ni Maxine. Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang palasyo ng Diyos Hari. Sa 4 na pang-4 na ranggo at 10 ikatlong ranggo na martial artist. Magagawa nilang lipulin ang kanilang mga kaaway. "At ilan ang 2nd rank at 1st rank martial artists mo?" tanong ni Maxine. Sumagot si Thea, "Mayroon akong 36 na pangalawang ranggo at 72 unang ranggo." Dahil nasa mortal na panganib si James, sinabi ni Thea kay Maxine ang lahat tungkol sa God King Palace.
Naniniwala na siya na mas magaling si Maxine sa pag-iisip ng mga plano kaysa sa kanya. Sa sandaling iyon, siya ay nasa kawalan. She only know na kailangan niyang umasa kay Maxine para iligtas si James. Phew! Huminga ng malalim si Maxine at sinabing, "That's more than enough." Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang mga Blithies, nahulaan niya mula sa pangamba ng kanyang lolo na maihahambing sila sa mga Kayden. Hindi lamang iyon. Ang pamilya Blythe ay may isang taong makakalaban kay Tobias. Ngunit sinabi mo na kahit si Tobias ay natatakot sa mga Blithies. At siya ay isang 7th-rank martial artist. Kung sila ay mamagitan, ang ating mga pang-apat na ranggo ay walang pagkakataon laban sa kanila. Nagdududa si Thea, nawala sa pagmumuni-muni si Maxine. Samantala, napatingin si Cynthia sa kanilang dalawa. Natahimik sila. Pagkaraan ng ilang minuto, tumingin si Maxine kay Thea at nagtanong, "By the way, pamilyar ka na ba sa application ng True Energy?" Sabi ni Thea, "Oo, medyo." Patuloy ni Maxine, "May plano ako." "Say it." Tumingin si Thea kay Maxine. Bagamat hindi niya ito gusto, wala siyang magagawa kundi ang makipagtulungan sa kanya upang iligtas si James. Sinabi ni Maxine, "Here's my plan. Igaya mo ang aking lolo, si Tobias, at dadalhin mo ang mga highly skilled martial artists ng God King Palace sa western border. Hindi mo na kailangan pang makialam. Kailangan mo lang gawin ang iyong presensya kilala. Baka matakot ang mga Blithies." Ipinaliwanag ni Maxine ang kanyang diskarte. Magtatrabaho kaya iyon. Nagdududa si Thea. Nag-aalala na siya na hindi gagana ang planong ito. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Maxine, "Wala na tayong mas mahusay na pagpipilian. Kapag tinalikuran na ng mga Blythe ang anumang pagkukunwari ng isang magandang relasyon sa mga Kayden, mabibigo ang plano, at ang palasyo ng Diyos Hari ay maaaring mapuksa. Gayunpaman, kung natakot sila, iligtas natin si James." Tsaka, huminto siya sandali bago nagpatuloy. "Respeto lang ang gusto ng mga Blithies. Dahil ako ang dahilan. Handa kong sagutin ang lahat ng sisihin. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakita at protektahan si James. Ang sitwasyon, pero hindi ka ba mawawalan ng buhay?" Tanong ni Cynthia, "Wala na ba tayong ibang maisip?" Umiling si Maxine, "Marami ang gustong patayin si James at wala siyang ibang malalapitan. Ito ang tanging paraan. Bagaman ito ay malamang, naniniwala siya na ang posibilidad ng tagumpay ay mataas." Napatingin si Thea kay Maxine at nagtanong, "Handa ka bang isakripisyo ang buhay mo para kay James?" Bahagyang umiling si Maxine, "I'm not doing this for James. Everything happened because of me. Kung hindi ako pumunta sa Mount White, hindi sana ako nahulog sa bitag ni Madeline. Ako ang nasangkot kay James. Kung mareresolba ng kamatayan ko ang sama ng loob ng mga Blithies laban sa mga Kayden." Kung gayon, humanga si Thea sa katapangan ni Maxine. Gayunpaman, alam niyang hindi gugustuhin ni James na ipagsapalaran ni Maxine ang kanyang buhay kung nandito siya. "Wala na ba tayong maisip na ibang paraan?" Tanong ni Thea, "Nauubusan na tayo ng oras. Bago iyon, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga gawi ni Lolo at ang kanyang paraan ng paglilinaw. Siya ay nagsasanay ng 13 langit na espada. Hindi ko pa ito nahawakan ngunit nakita ko siyang nagsasanay nito. Kaya ako maaalala mo pa rin ang ilan sa mga galaw. Matutunan mo ito sa loob ng isang araw. Sa mga mahahalagang sandali, maaari mong gamitin ang pamamaraang ito para takutin ang mga Blithies. Walang paraan na matutunan ko ang lahat ng ito sa isang araw." Umiling si Thea, para sa isang taong hindi pa nag-practice ng martial art. Imposibleng matutunan ang gayong makapangyarihang mga diskarte sa espada sa loob ng isang araw. Patuloy ni Maxine, "You don't have to learn it.
You just have to make it like the real thing to intimidate our opponents. Kabanata 1003. Ang hitsura lamang ay hindi sapat. Kailangan pa rin nila ang signature method ng cadence, ang 13 heavenly swords. Bagamat hindi pa nabasa ni Maxine ang pamamaraan ng paglilinang ng 13 langit na mga espada o mga pamamaraan ng espada. Kabisado niya ang mga galaw pagkatapos makitang sinasanay ito ni Tobias. Ngayon, kailangan nilang gumawa ng contingency plan para mapigilan nila ang Blithies na gumawa ng hakbang sa kanila sa mga kritikal na sandali. Bukod dito, tumatakbo ang oras. Mayroon silang hindi hihigit sa 2 araw. Sa loob ng 2 araw, kinailangan ni Thea na ipamuka ito sa totoong bagay. Matagal itong pinag-isipan ni Thea. Ito ang tanging paraan para iligtas si James. Kung kaya pang isakripisyo ni Maxine ang kanyang buhay para iligtas si James. Paano siya madaling sumuko? Madiin niyang tinanguan ang ulo. Gagawin ko ang lahat. Ma'am, dapat mong ipatawag ang iyong mga tauhan mula sa God King Palace. Natatakot ako na hindi ka makakarating sa oras. Nakuha ko. Habang si Maxine ay nagtungo sa Kensington upang talakayin ang mga bagay kay Thea. Si James ay dinala sa kanlurang hangganan. Ang kanlurang hangganan ay matatagpuan sa pinakakanlurang bahagi ng Seoul. Malawak ang teritoryo. Maraming lungsod ang lugar. Hindi lamang iyon. Ito ay nasa hangganan ng maraming malalakas na bansa. Kaya ang Blythe Army ay inatasan ng responsibilidad na protektahan ang western border. Gayunpaman, dahil ang sitwasyon ay stable, ang Blythe King, Commander-in-Chief ng Western Border Army, ay muling inilagay sa Kensington, sa Western Little Root City sa western border. Ito ang pangunahing lungsod ng western border. 1,000 taon na ang nakalilipas. Ito ang kabisera ng isang sinaunang dinastiya. May isang bundok sa suburb ng Western Little Root City. Ito ay tinatawag na Mount Little Root. Ang lugar na ito ay mahigpit na binabantayan ng hukbo. Dahil dito, walang makalapit sa bundok. Ito rin ang punong tanggapan ng pamilya Blythe. Maraming mga vilya sa tuktok ng Mount Little Root. Sa isa sa mga vilya, bumalik na si Flynn. Pare, dinala ko si James dito at itinapon sa piitan. Ipinaalam ko na rin kay Tobias na dalhin si Maxine dito para personal na humingi ng tawad sa loob ng 3 araw. Isang 50 taong gulang na lalaki ang nakaupo sa isang sofa. Nakasuot ng suit. Nakadamit siya na parang isang taong matagumpay sa buhay. Kung tutuusin, mas mukha siyang businessman o entrepreneur kaysa martial artist. Siya ang kasalukuyang master ng Blythe family, Donovan Blythe. Bahagyang tumango si Donovan at sinabing, "Magaling ka, dahil pinahiya kami ng mga Kayden. Tapos na ang kasal. Ngayon, ipahahayag ko sa mundo na ang mga Blythe ang numero 1 pamilya sa buong Seoul. Ang Ancient Four at ang Mount Thunder Sect ay wala sa paningin ko." Umupo si Flynn at nakangiting sinabi. Pagkatapos nito, makikilala na ang pamilyang Blythe sa buong mundo. Sa susunod na komperensya ng martial art, tayo ang magiging bagong Great Grandmaster at magpapatibay ng bagong hari. Pagkatapos, dominado natin ang mundo at magiging pinuno nito. Hahaha, tumawa si Donovan. Parang tatay, parang anak. Nga pala, kumusta na ang Blythe Fist of Abomination? Kabisado mo na ba ang huling kamao? Pagdating ko sa kabisera, nabalitaan kong napakalakas ng mga Kayden. Malamang na naabot na ni Tobias ang 7 ranggo. At saka, ang 13 Heavenly Swords ay nananatiling tapat sa kanilang reputasyon. Kung magkakaroon tayo ng away sa mga Kayden, maaari mo bang talunin si Tobias? At saka, huminto sandali si Flynn habang nagpatuloy. Nabalitaan ko na ang mga Kayden ay may higit sa isang Grand Patriarch. Maaaring buhay pa ang ama at lolo ni Tobias. Kung sila nga, hindi natin dapat maliitin ang kanilang lakas.
Kinawayan ni Donovan ang kanyang kamay at sinabing, "No need to worry about this. The Blythe family also has its grand patriarchs too." Naiintindihan. Tumango si Flynn. Utos ni Donovan. Tapos na ako sa mga invitation card. Ipadala ang aming mga disipulo sa buong Seoul at anyayahan ang lahat ng kilalang sinaunang martial artist. Nais kong ipahayag ang paglitaw ng pamilya Blythe. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. Mula ngayon, hayaang umunlad ang mga nagpapasakop sa akin at ang mga lumalaban sa akin ay mapahamak. Naiintindihan. Tumayo si Flynn at tumango. Titingnan ko kaagad. Tapos, umalis na siya. May piitan sa tuktok ng Mount Little Root. Ginamit ito ng mga Blithies para ikulong ang mga miyembro ng pamilya na nakagawa ng krimen. Ang pasukan ay matatagpuan sa ilalim ng isang bato. Mula sa pasukan, ang isa ay kailangang magtungo ng mas malalim sa daanan, na umaabot ng daan-daang metro, upang marating ang piitan. Kasabay nito, sa piitan, nakakulong si James sa loob ng isang madilim at mamasa-masa na selda. Habang tinamaan ang kanyang acupuncture point, hindi siya kumikilos. Bagamat sinubukan niyang buksan ang acupuncture point, hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Damn it! May lumabas na ugat sa leeg niya habang nagmumura. Pumutok ka. Sa pilitan niyang tinipon ang true energy upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa selyadong acupuncture point. Bang! Maririnig ang tunog ng pagsabog sa loob ng kanyang katawan. Si James ay pinalipad ng ilang metro sa himpapawid. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Gayunpaman, hindi siya makakagawa. Sa sobrang sakit, bumangon siya sa lupa at pinagmasdan ang paligid. Ito ay isang madilim at mamasa-masa na piitan. Siya ay ikinulong sa loob ng isang selda na may pintong bakal. Sa labas, ang madilim na liwanag ay nagbigay daan sa kanya upang makita kung ano ang nasa paligid niya. Marami pa pala ang nakakulong sa piitan. Naglakad siya papunta sa bakal na pinto. Ngunit nakalock ito. Pilit na hinayla ni James ang lock. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong tahimik na piitan. Dali-dali siyang lumabas at tumingin sa daanan sa magkabilang gilid. Matapos mag-isip sandali, pinili niyang tumungo ng mas malalim sa piitan. Hindi siya umalis dahil alam niyang maraming highly skilled martial artists sa labas. Walang ibang pagpipilian kundi ang galugarin ang paligid sa ngayon. Ang paikot-ikot na daanan ay umaabot ng malalim sa piitan. Hindi alam ni James kung gaano ito kalalim. Gayunpaman, alam niya na ito ay isang kuweba sa ilalim ng lupa na hindi na napinsala. Marahil ay may iba pang labasan sa kailaliman ng yungib. Halos ilang oras na naglakad si James at nagkwento ng dead end. Isang dead end. Kumunat ang noo ni James. Dahil ito ay isang lugar na hindi maabot ng liwanag. Madilim ang paligid. Gayunpaman, bilang isang martial artist, mayroon siyang mas mahusay na paningin kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong tao. Kahit madilim na, malaya pa rin siyang nakakagalaw. Kumalabog. Habang naghahanap siya ng daan palabas, maririnig sa dilim ang tunog ng mga kadena. Sinong nandyan? Mabilis na lumingon si James. Agad niyang nakita ang isang mukha sa likuran niya. Napatalon si James sa takot at walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang. Pagkatapos ay tinitigan niya ang mukha ng individual. Ito ay isang lalaki na nakadina ang mga paa. Maputi at magulo ang buhok ng lalaking balbas. Lumulutang sa himpapawid. Itinuon niya ang tingin kay James. Sino ka? Malamig na tanong ni James sa lalaki. Ang lalaking nakalutang sa himpapawid ay tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Pagkatapos, nagsalita siya sa paos na boses. Sino ka, bata? Anong ginagawa mo dito? Isa ka bang bata sa pamilya Blythe? Nagsalubong ang kilay ni James. Bagamat hindi siya sigurado kung sino ang lalaking ito,
Alam niyang kailangan niyang maging kaaway ng mga Blithies. Lumapit siya sa lalaki at sinabing, "Paano ako magiging miyembro ng pamilya Blythe?" Sa kanyang opinyon, ang isang kaaway ng kanyang kaaway ay isang kaibigan. Kung iisipin na dito rin nakakulong ang lalaki, dapat ay martial artist din siya. Kung magkatrabaho sila, makakahanap siya ng paraan para makaalis dito. Kabanata 1005. Sino ka? Bakit ka nakakulong dito? Tanong ni James habang papalapit sa matandang lalaki na nakadina ang mga paa. Pinagmasdan niya ito mula ulo hanggang paa. Maputi at magulo ang buhok ng may balbas. At tila ilang taon na siyang hindi naliligo. Sa sandaling lapitan siya ni James. Naamoy niya ang masamang amoy. Sa pagtingin sa mga kadena sa matandang lalaki, sinubukang hilahin ni James ang mga ito. Gusto niyang putulin ang mga ito. Ngunit matibay ang mga tanikala. Kahit anong pilit niya, hindi niya masira ang mga ito. Sa kahinaan mo, baka isuko mo na. Nakaupo sa lupa ang matandang lalaki. Sa sandaling gumalaw ang kanyang katawan. Maririnig ang tunog ng mga kadena. Tamad niyang sinabi, "Ito ay gawa sa quartz steel. Hindi mo masisira ang mga ito." Umupo si James at tumingin sa matandang lalaki sa harapan niya. "Sino ka? Bakit ka nakakulong sa piitan ng pamilya Blythe? Sagutin mo muna ang tanong ko." Napatingin ang lalaki kay James. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan, sinabi ni James, "Ako ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army ng Sol. Nahuli ako dahil sa hindi nila pagkakaunawaan." "Ano ba ang Black Dragon Army?" Bakas sa mukha ni James ang kahihiyan. Ang lalaki ay tiyak na nakakulong dito ng medyo matagal. Siya ay nadiskonekta sa makamundong mga gawain ng napakatagal upang marinig ang tungkol sa Black Dragon Army. Dapat isa kang sinaunang martial artist. Tinitigan ni James ang lalaki. Imposibleng makilala kung ang lalaki ay isang sinaunang martial artist mula sa kanyang hitsura lamang. Gayunpaman, dahil siya ay nakakulong sa kalaliman ng piitan na may mga tanikala sa kabuuan niya, dapat ay ligtas na ipagpalagay na siya ay isang makapangyarihang sinaunang martial artist. Kung hindi, hindi makakadena ang lahat ng kanyang 4 na paa. Ngayong nakakulong na rin si James dito. Halos imposible nang makatakas ng hindi napapansin. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas sa matandang lalaki at pakikipagsanib puwersa sa kanya ay magkakaroon sila ng pagkakataong umalis sa lugar na ito. Nanatiling tahimik ang lalaki at itinuon ang tingin kay James. Hindi komportable si James na tinatitigan siya. At nagsimulang gumapang ang kanyang balat. Bakit ka nakita sa akin?" Tumayo siya. Naalarma. Walang kamalay-malay siyang napaatras ng ilang hakbang. Biglang nagtaas ng kamay ang lalaki. Isang malakas na puwersa ng pagsipsap ang nagmula sa palad ng lalaki. At hindi napigilan ni James ang paghila. Nakadikit sa dibdib ni James ang nangungunot sa kamay ng lalaki. Ramdam ni James ang puwersang pumasok sa kanyang katawan. Malayang damaloy ito sa kanyang katawan at saka nawala ng walang bakas. Hindi masama. Bumitaw sa pagkakahawak ng lalaki. Nakatingin kay James na may ngiti. Sinabi niya, "Kahit mahina ang true energy mo, lahat ng meridian mo ay nabuksan. May potential ka." Napangiti si James at napatingin sa mga kadena na humahawak sa lalaki. Bagamat malabo ang ilaw, malabo niyang nakikita na itim ang mga kadena. Marahan niyang hinayla ang isa at nagulat siya sa bigat nito. Pinakatalyze ni James ang true energy sa loob ng kanyang katawan at muling hinayla ang kadena. Gusto niyang basagin ang mga ito para makatakas siya kasama ang matanda. Gayunpaman, kahit anong pilit niya, hindi niya magawa. "Sabi ko naman sa'yo walang kwenta. Hindi ako sigurado tungkol doon." Ngumisi si James. Kaagad, isang manipis na bakal na alambre ang nahulog mula sa kanyang manggas. Inihagis ang bakal na alambre sa kadena ng lalaki.
Muling nakatalyze ni James ang true energy at pilit na hinayla. Ang razor-sharp steel wire ay madaling hiniwa sa kadena. Ano? Natigilan ang lalaki. Tinitigan niya ang bakal na alambre sa mga kamay ni James at nagtanong. Ano ito? Napangiti si James. Pagkatapos, hiniwa niya ang natitirang mga kadena at sinabing, sabay-sabay tayong umalis sa lugar na ito. Pinalaya ang lalaki, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, umupo siya sa isang lotus position. Sa mukha ng pagod, bumantong hininga ang matandang lalaki. Hindi na ako mabubuhay pa. Natigilan si James. To think na ilang dekada nang nakakulong ang lalaking ito dito. Umupo din siya. Napatingin ang matandang lalaki kay James. Wearing a calm and composed look on his face. He asked, "Sino ka? Saan ka nanggaling?" Tumingin si James sa lalaki at matapat na sinabi sa kanya, "I'm a Kayden, one of the ancient four." Oh, isang Kayden. Natigilan ang lalaki at tinitigan si James. Pagkaraan ng ilang segundo, muli siyang nagtanong, "Sino si Bennett Kayden para sa iyo?" Saglit na natigilan si James habang umiling. "I've never heard of him." Hindi mo alam ang tungkol kay Bennett sa kabila ng pagiging Kayden. To be honest with you, there was an infighting among the Kaydens 30 years ago. And my lolo, Thomas Kayden, is expelled from the family. Since I'm a descendant of Thomas, I don't know much about the Kaydens mga usapin. Nakita ko. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi ng lalaki, "Kilala mo ba kung sino si Tam?" Umiling si James. "Hindi. Ayoko." Tumango ang lalaki at sinabing, "Normal lang ito. Sa palagay ko, iisipin na haharap ka sa harap ko bago ang aking nalalapit na kamatayan sa lahat ng iyong mga meridian ay nabuksan. Ito ay dapat na kapalaran. Malapit na akong mamatay. At mayroon akong to pass my martial arts skills to someone, why don't you kneel and kowtow to me? That way, you can become my disciple." Natigilan si James. Hindi niya kailanman naisip na maging disipulo. Pagkaraan ng ilang segundo, lumuhad siya sa lupa. "Pakiusap. Tanggapin mo ako bilang iyong disipulo." Guro. Bagamat hindi alam ni James ang pagkakakilanlan ng lalaki, alam niyang ibibigay ng lalaki ang kanyang mga kasanayan sa martial arts sa kanya bago siya mamatay. Sa isiping madadapa siya sa napakagandang pagkakataon. Bumangon ka. Tumayo si James at umupo sa harap ng lalaking naka-lotus position. Sa isang composed look, sinabi ng lalaki, "Remember my name Spencer Blythe." Ha! Natigilan si James. Tapos, tinanong niya, "Guro, bakit ka nakakulong dito sa kabila ng pagiging Blythe?" Ito ay isang malaking kamalasan. Nalungkot ang mukha. Sinabi ng lalaki, 60 taon na ang nakalilipas. Na-frame ako para sa isang bagay na hindi ko ginawa ng aking pamilya. Mula noon, 60 taon na akong nakulong sa itinakdang Diyos na lugar na ito. Tahimik na nakikinig si James. Gayunpaman, walang ibang sinabi si Spencer. Akala ko aalis na ako sa mundong ito dala ang aking martial arts skills. Hindi ko inaasahan na may darating dito bago ako mamatay. Hindi lang iyon. Lahat ng meridian mo ay nabuksan na. Kaya mong tiisin ang true energy ko na nasa the peak of the 7th rank. Sabi niya habang nakataas ang kamay. Makapangyarihang enerhiya ang naipon sa kanyang palad. At lumutang sa ere ang katawan ni James. Pagkatapos, idiniin ni Spencer ang kanyang palad sa ulo ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang malakas na true energy na bumubulusok sa kanyang katawan. Ililipat ko sa iyo ang lahat ng peak kong true energy sa ikapitong ranggo. Tandaan na gumawa lamang ng mabuti. Kung sakaling malaman kong ginamit mo ito sa paggawa ng masama, hinding-hindi kita mapapatawad, sa malakas na true energy na dumadaloy sa kanyang katawan.
Naramdaman ni James na umiikot ang kanyang ulo. Pagkatapos, nagsimulang maglabas ng init ang kanyang katawan. Umalangaw-ngaw ang boses ni Spencer sa kanyang tenga. Ang Blythe Fist of Abomination ay ang signature martial arts skill ng Blythe family. Sa loob ng 60 taon, ako ay nasa malalim na pagmumuni-muni. Sa wakas, na-master ko na ang ika-10 kamao. Nakakahiya na hinding-hindi masasaksihan ng mundo ang lakas nito. Ngayon, ipapamahagi ko sa iyo ang aking kaalaman tungkol sa Blythe Fist of Abomination. Isang beses lang ako magpapakita sa iyo. Kaya subukang kabisaduhin hanggat maaari. Sa pagkakataong iyon ay dahan-daw ang bumaba ang katawan ni James. Pagkatapos, dumapa siya sa lupa. Nakaupo pa rin sa isang lotus position. Nararamdaman niya ang enerhiyang umiikot sa loob ng kanyang katawan para bang lalabas na ang mga iyon mula sa kanyang katawan. Samantala, sinimulan ni Spencer ang kanyang demonstrasyon. Ang unang kamao, tagahubog ng bundok. Si James ay nakakaramdam ng kaba. Nararamdaman niya ang enerhiyang umiikot sa loob ng kanyang katawan na para bang nasa bingit na ito ng pagsabog. Gayunpaman, itinuon niya ang kanyang tingin kay Spencer. Pilit na inaalala ang bawat kilo at salita niya. Sa piitan, ipinakita ni Spencer ang lahat ng 10 kamao ng Blythe Fist of Abomination. Samantala, si James, hindi na makatiis, nawalan ng malay. Makalipas ang mahabang panahon, natauhan siya. Pagkatapos, nagmamadali siyang tumayo na para bang may naalala siya. Mabilis siyang naglakad papunta kay Spencer. Nakayuko ang ulo ni Spencer. At nakaupo siya sa isang lotus position. Master, tawag ni James. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Spencer. Lumapit sa kanya si James at marahang itinulak. What's wrong, Master? Sa sandaling itulak niya si Spencer. Gayunpaman, agad siyang bumagsak sa lupa. Natigilan si James. Pagkatapos, dali-dali niyang kinuha ang kanyang pulso. Ano? Natigilan si James. Hindi na tumibok ang puso ni Spencer. Ilang oras na siyang patay. Lumuhod si James sa harapan ni Spencer. Pagtingin sa kanyang amo, sinabi ni James na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Master, hindi kita pababayaan. Kapag umalis ako sa lugar na ito, gagamitin ko lang ang true energy para protektahan ang bansa. Matapos magkawtaw ng ilang beses, tumayo si James. Bigla na lang siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Agad na tumalon si James papunta sa kisame ng kuweba at idiniin ang katawan sa bato. Maya-maya, may dumating na ilang lalaki. Patay na ang Panginoon ng sambahayan. Yes, about time. He must have reached the end of his lifespan. Nakita mo ba si James kahit saan? Hindi pa, pero may bantay ang labasan. Hindi siya maaaring umalis. Dapat ay nagtatago pa siya dito sa isang lugar. Magpadala ka pa ng mga lalaki. Nakuha ko. May ilang lalaki na nag-uusap. Hindi naman nagmamadaling kumilos si James. Hindi nagtagal. Kinuha ang katawan ni Spencer. At umalis ang mga lalaki doon. Noon lamang tumalon si James mula sa bato at tuluyang bumagsak sa lupa. Ang aking tunay na enerhiya. Sa sandaling na-catalyze ni James ang kanyang true energy. Bumulwak ito at umikot sa loob ng kanyang meridian bago dumating sa kanyang nakakuyom na mga kamao. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng hindi mapigilan. Kick 7th rank true energy. I can't believe my luck. To think na makakatanggap ako ng ganoong kapangyarihan sa kabila ng pagkakakulong sa loob ng piitan na ito. I guess I'm a 7th rank now. Ha! Naramdaman ang kapangyarihan ng kanyang true energy. Natigilan si James. Mas malakas siya ngayon ng ilang beses kaysa dati. Huminga ng malalim si James. Ang Blythe Fist of Abomination. Naalala ang mga galaw na ipinakita ni Spencer. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at inilarawan ang mga ito sa kanyang isip.
Pero bago pa niya maintindihan ang mga ito, muli niyang narinig ang mga yabag na papalapit. Hindi lang iyon. Nakikita niya ang nakasisilaw na sinag ng mga torchlights. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at sumugod sa napakabilis na bilis. Sa hindi kalayuan, isang grupo ng mga sundalo ang naglalakad papunta kay James na may mga torchlight. Whoosh! Sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng ihip ng hangin. What the hell? Agad na itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga ilaw sa direksyon ng ingay. Gayunpaman, walang anuman sa paligid. Narinig mo rin naman yun, di ba? Ito ay dapat na hangin. Let's continue searching, stop being so paranoid. Paano nakatakas si James sa kabila ng pagtama ng kanyang acupuncture point? Sa anumang kaso, iisa lang ang labasan sa piitan na ito. Hindi pa banggitin na ito ay binabantayan ng husto. Walang paraan na makaalis siya rito. Sa isa pang 2 araw, isang beses dumating ang mga sinaunang martial artist. Ipahahayag ng pamilyang Blythe ang pagbabalik nito sa mundo. Eksakto, ano ang magagawa ng sinaunang 4 at Tobias? Sa tingin mo ba dadalhin ni Tobias si Maxine dito para humingi ng tawad ng personal? Kabanata 1008. Haha, palagay ko hindi. Hindi ba sinabi ng Grand Patriarch na binugbog niya si Tobias 20 taon na ang nakakaraan? Nag-chit-chat ang mga lalaking naghahanap kay James. Samantala, isang lalaki ang nagtatago sa tuktok ng isang malaking bato. Si James iyon. Nang marinig ang kanilang mga salita, sumimangot siya. Tila naging maayos ang plano ni Madeline na maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga Kayden at ng mga Blythe. Ngayon, ang magkabilang pamilya ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong umalis kaagad sa lugar na ito. Nakatulize ni James ang true energy at lumundag sa ere na parang paniki. Sa pagkakataong ito, tiniyak niyang higpitan ang daloy ng true energy para maiwasan ang paggawa ng mga hindi kinakailangang ingay. Kahit na maraming tao ang naghahanap sa kanya, walang nakakita sa kanya, palusot sa daanan. Ligtas siyang nakarating sa labasan. Gayunpaman, ang lugar ay binantayan ng mga alagad ng Blythe. Kumunat ang noo ni James. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay. At malakas na enerhiya ang bumulwak sa dulo ng kanyang daliri. Whoosh! Ang enerhiya ay tumama sa kanilang mga acupuncture point, na naging dahilan upang sila ay walang malay. Sinamantala ni James ang pagkakataon at tumakbo palabas ng piitan. Ngunit mahigpit din itong binabantayan sa labas. Sinong nandyan? Naloka siya. Bago pa makapag-react ang mga Blythe, bumagsak na agad sila sa lupa. Alam ni James na may napakahusay na martial artist sa pamilya Blythe. Kaya dali-dali siyang umatras. Hindi nagtagal. Umalis siya sa Mount Littleroot at nakarating sa Western Littleroot City. Sa isang hotel room sa lungsod. Katatapos lang mag-shower ni James. Nakasandal sa upuan. Pinag-isipan niya ang lahat ng nangyari. Mula sa pag-uusap ng mga Blythe, alam na niya ngayon na nagkaroon ng away ang mga Kayden at inutusan si Tobias na dalhin dito si Maxine para personal na humingi ng tawad. Naisip niya na nilayo ng Blythe na gamitin ang kanyang buhay para banta ang mga Kayden. Ngunit nakatakas na siya ngayon. Nawalan ng lakas ang Blythe sa Kaydens. Pinag-iisipan ni James kung dapat niyang tawagan ang mga Kayden at ipaalam sa kanila ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, nagpasya siyang laban dito. Ito ang perpektong pagkakataon upang masilip ang tunay na pagkatao ni Tobias. Kung willing si Tobias na dalhin dito si Maxine at personal na humingi ng tawad, ibig sabihin ay maaasahan pa rin siya. Sa kabilang banda, ano yun tungkol sa pag-imbita ng pamilya Blythe sa mga sinaunang martial artist? Ano ang sinusubukan nilang gawin? Pagkatapos ng ilang higit pang pag-iisip, hindi na tinawagan ni James ang mga Kayden.
Binalak niyang itago ang sarili at obserbahan ang sitwasyon ng mga Blithies sa susunod na 2 araw. Nagtataka rin siya kung magpapakita si Tobias. Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si James. Hayaan mo akong makita. Isinasantabi ang mga usapin sa pagitan ng mga Kaidan at ng Blithies. Pinaganya niya ang true energy at tinipon ang mga ito sa kanyang palad. Anong kapangyarihan? Bulalas ni James, kahit na hindi siya sigurado kung anong ranggo siya sa sandaling ito. Alam niya na malamang na nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa 5 ranggo kaya nanatili siya sa silid at hindi gumala sa labas. Siya ay abala sa pagsisikap na isagawa ang Blythe Fist of Abomination na natutunan niya kay Spencer. Ang mga larawan ni Spencer na nagpapakita ng mga galaw at bawat salita niya ay lumitaw sa kanyang isipan. Ang unang kamao, tagahubog ng bundok. Biglang tumayo si James at nagsimulang gayahin ang mga galaw ni Spencer. Gayunpaman, dahil isa itong hotel, hindi siya nang ahas na gawing catalyze ang true energy. Dahil sa takot na gumuho ang gusali sa mga durog na bato. Sa huli, umalis siya sa hotel at tumawag ng taxi papunta sa mga suburb. Pagkatapos, pumasok siya sa isang kagubatan na walang nakikita at nagsimulang magsanay ng kanyang mga galaw. Sumugod si James, tumalon sa langit, at hinampas ang hangin gamit ang kanyang palad. Ang tunay na enerhiya na nakalap sa kanyang palad ay bumulwak pasulong at tumama sa isang batong 20 metro ang layo. Boom! Agad na nabasag ang bato. Anong kapangyarihan? Napatulala. Tiningnan ni James ang enerhiyang lumalabas mula sa kanyang palad. As expected of the Blithies' signature martial arts skills. Kahit ang unang kamao ay nagtataglay ng ganoong kapangyarihan. Kung matututunan ko ang lahat ng 10 kamao. Kinilig si James sa naisip. Alam niyang, mula sa araw na ito, hindi na siya si James na pinahiya at tinapakan. Hindi na siya natakot sa puwersa mula sa kabisera. Kabanata 1009. Natigilan si James sa kapangyarihan ng Blythe Fist of Abomination. Huminga siya ng malalim at bumulong. Sinabi sa akin ni Spencer na ang bawat kamao ay mas malakas kaysa sa nauna. Gayunpaman, magiging mas mahirap na makabisado sa bawat pagtaas ng antas. Na nagtataglay ng napakalaking potensyal ay maaaring gumugol ng habang buhay sa pagsasanay ng mga galaw at hindi kailanman natututo ng lahat ng 10 kamao. Anuman, sinabi niya sa akin na maaari kong talunin ang halos sinuman basta't makabisado ko ang 3 sa 10 kamao. The first feast, Mountain Shaper. This is a low difficulty move. As long as I have true energy that's strong enough, I can use it to catalyze the cultivation method. Ang ikalawang kamao, Mirage. Bulong ni James. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Spencer na nagpapakita ng ikalawang kamao ay lumitaw sa kanyang isip. Naaalala niya ang kanyang Panginoon na nag-conjuring ng imahe ng 100 kamao. Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon at pumasok sa isang estado ng malalim na pagmumuni-muni. Siya ay nag-conjured ng imahe ng ikalawang kamao habang binibigkas ang pamamaraan ng paglilinang nito. At nagsimulang pag-aralan ng mga kasanayan sa signature martial art ng Blithies. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 araw. Sa mga bundok, si James ay lumulutang sa himpapawid. Habang nagtataglay siya ng concentrated true energy, maaari siyang lumutang sa hangin sa pamamagitan lamang ng paggamit ng true energy. Tapos, hinampas niya. Isang illusory palm print ang naganap. Tapos, isa pa, nagsimulang kumilos si James ng napakabilis habang hinahampas ang kanyang mga palad. Isang dosenang bakas ng palad ang lumitaw sa paligid ng isang malaking puno sa hindi kalayuan. Sa isang iglap, naputol ang puno. Bumaba mula sa himpapawid si James at tuloy-tuloy na bumagsak sa lupa. Pagkatapos,
Huminga siya ng malalim. Ito ay medyo mahirap. Ako ay nasa pangalawang kamao lamang pagkatapos ng 2 araw. Bukod diyan, nakakagawa ako ng 100 mga palm print. Samantalang ang aking Panginoon ay maaaring gumawa ng hanggang sa 100. James murmured. Tumingin siya sa direksyon ng silangan. Ang araw ay sumisikat sa abot-tanaw. At ang gabi ay lumipas na. Ngayon ang deadline na ibinigay ng Blythe sa mga Kaydan at pati na rin ang araw na inanyayahan nila ang mga sinaunang martial artist na magtipon sa western border. Siguro kung dadalhin ni Tobias si Maxine dito at ililigtas ako. Hindi lang iyon. Hindi ko pa rin maisip kung bakit tinitipon ng mga Blythe ang mga martial artist sa western border. 1/3. Ang Mount Little Root ay nasa isang maligaya na kalagayan ngayon. Sa paanan ng bundok, maraming miyembro ng pamilya Blythe ang tinatanggap ang kanilang mga bisita, na naghanda ng maraming regalo. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang mga bisita. Ang ilan ay nakasuot ng propesyonal na kasuotan, habang ang ilan ay nakasuot ng casual. May iba't ibang uri ng tao roon, lalaki man, babae, bata, o matanda. Dumating na si Hades Johnston. Isang boses ang dumating. Pagkatapos, isang grupo ng mga tao ang pumasok. Sa pangunguna nito ay si Hades, ang kasalukuyang patriarka ng mga Johnston. Isa sa Ancient Four, may suot na masayang ngiti sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng matangkad na pulang damit. Si Flynn, na nakasuot ng puting suit, ay lumapit sa kanya na may matangkad na ngiti sa kanyang mukha. Welcome, Patriarch Johnston. Hinihintay ka ng tatay ko. Nabalitaan ko na may talentadong binata ang mga Blithies na umabot sa pang-4 na ranggo. Gaya nga ng naisip ko. Charismatiko mo ang sinasabi ng mga sabi-sabi. Si Hades ay may suot na nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos, hinayla niya ang isang babae na mukhang 20 taong gulang at nakangiting sinabi. Siya ay isang miyembro ng Johnstons. Hindi lang siya maganda, ngunit kamakailan lamang ay umabot siya sa pangalawang ranggo. Mula noong kasal sa pagitan ng Blithies at hindi natuloy ang mga Kaydan. Maaari mong simulan alang ang mga Johnston. Namula ang dalaga at binati si Flynn. Hi there. My name's Sophia Johnston. Nakangiting sabi ni Flynn. Surely you used, Patriarch Johnston. Since time immemorial, parents should be the ones to manage the marriage affairs of us youngsters. I wouldn't dare take things into my own hands. You should say this to my father. Hahaha, matalino kang binata. Tumawa si Hades at nagtungo sa Mount Little Root. Dumating na si Zayden Sullivan. Kabanata 10:10. Dumating ang isa pang boses. Tapos, may lumapit na grupo ng mga tao. Nasa pangunguna nito ang isang mukhang 40 taong gulang na lalaki na tumitimbang ng hindi bababa sa 300 pounds. Ang kanyang makapal na kilay ay nagpatingkad lamang sa kanyang boorish at brutus na hitsura. Patriarch Sullivan, sinalubong siya ni Flynn ng isang matangkad na ngiti. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bato sa paanan ng Mount Little Root na hindi masyadong kalayuan. Nakasuot siya ng berdeng suit na may bahagyang malalaking butones. Kahit papaano ay mukhang hindi sukat. Kulot ang mukha niya. Gulo-gulo ang buhok. Hindi ko inaasahan na darating ang mga Johnston at Sullivans. Natatakot akong nandito ang lahat ng Ancient Four bukod sa Caydans. Bulong ng matanda na may malungkot na ekspresyon. Si James iyon. Pagkatapos bumalik sa Western Little Root City, nagpatuloy siya at bumili ng makalumang suit. Gumawa rin siya ng face mask at itinago ang sarili bilang isang matanda. Lahat sila ay may mga invitation card. Hindi magiging madali para sa isang tulad ko na makalusot sa mga bundok. Hinaplos ni James ang kanyang balbas. Nag-iisip, gayunpaman, nagpapuwersa siya, kaya kumalas ang balbas. Dali-dali niyang idinikit ito pabalik sa kanyang baba.
Kanina pa siya naghihintay sa paanan ng bundok ng pagkakataong umakyat sa bundok upang makita kung ano ang nangyayari. Dumating ang mga sinaunang martial artist. Dumating na ang Mount Thunder sect. Sigaw ng lalaking namamahala sa pag-verify ng mga invitation card. Pumasok ang tatlong babae na nakasuot ng vintage dress. Nangunguna ang isang babae na mukhang 20 taong gulang na nakasuot ng puting vintage na damit. Bagaman dalisay at inosente, mayroon din siyang karisma. Lumapit siya kay Flynn at sinabing, "Ang aking ama ay kasalukuyang nasa closed-door meditation. Dahil dito, nandito ako sa ngalan niya." Pagtingin sa babae sa harapan niya, lumiwanag ang mukha ni Flynn. At nagtanong siya, "Anak ka ba ni Xerxes Campbell, ang sect leader ng Mount Thunder sect?" Tumango ang babae, "Oo, ang pangalan ko ay Delaney Campbell." "I see. Please." Pagkatapos mo, gumawa si Flynn ng malugod na kilos. Tumango si Delaney at dinala ang dalawa pang babae sa burol. Pinagmamasdan ni James ang sitwasyon mula sa malayo. Makalipas ang 1 oras, mas kaunti ang mga tao. Gayunpaman, ang pasukan sa paanan ng bundok ay binabantayan pa rin. Ang paglusot ay magiging mahirap, dahil kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maglakad ng diretsyo patungo sa pasukan. "Hawakan mo dyan." Napatigil siya. Lumapit sa kanya ang ilang gwardya ng pamilya Blythe at hinarangan ang kanyang dinadaanan. "Anong pangalan mo? Nasaan ang invitation card mo?" Kumunat ang noo ni James at sinaway sila. "Anong klaseng ugali ito? The Blythes should be honored that I'm here. How dare you ask for my invitation card? Don't make me kill you. Stop spouting nonsense, old man." Dito nakatira ang pamilya Blythe. Kung walang invitation card, kahit ang emperor ay hindi papayagang makadaan. Ang mga gwardya ay nangingibabaw. Inutusan sila ng amo ng sambahayan na tumanggap ng mga panauhin na may mga invitation card nang may paggalang at tanggihan ang pagpasok sa mga wala nito. "May death wish ka." Dumilim ang mukha ni James. Tapos, nagtaas siya ng kamay. Ang malakas na enerhiya ay natipon sa kanyang palad. At ang bantay ay hinayla patungo sa kanya. Then, hinawakan siya sa leeg. Itinaas siya sa ere. "Pakiusap. Sugpuin ang iyong galit at huwag isa puso." Sinusunod lamang nila ang mga utos. Nagmamadaling lumapit si Flynn at magalang na sinabi. Casual na inihagis ni James ang gwardya sa lupa. "Arg!" Napasigaw sa sakit ang gwardya. Natigil ang ngiti ni Flynn. At mahina niyang sinabi, "Maaari ko bang ipaalala sa iyo na ito ang Mount Littleroot ng western border kung saan nakatira ang pamilya Blythe?" "E ano ngayon?" Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Nagdilim ang mukha ni Flynn. Tapos, hinampas niya. "Ito ang western border. Ambisyoso at gutom sa kapangyarihan. Pinangarap ng Blythes na pag-isahin ang sinaunang martial world at mamuno sa mundo. Kaya, ang sinumang tumakbo ng ligaw sa teritoryo ng mga Blythes ay hindi mapapatawad. Kung walang gagawin si Flynn, ang Blythes ang magiging katatawanan ng mundo kung kumalat ang balita tungkol sa insidente. Alam niya na ang matandang lalaki na nauna sa kanya ay isang napakahusay na martial artist. Ngunit hindi siya natatakot. Nagdilim ang kanyang mukha, at napakuyom siya, kanyang mga kamao. Pagkatapos, humakbang siya pasulong. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James. Tinutok niya ang kanyang dibdib at hinampas. Ang bilis ay walang kapantay, at ang kapangyarihan ay napakalaki. Walang ordinaryong tao ang magre-react sa oras. Maging si James ay medyo nabigla sa bilis ng pag-atake ni Flynn. Gayunpaman, hindi siya natakot. Kung tutuusin, walang epekto sa kanya ang mga pag-atake ni Flynn. Si Flynn ay isang pang-4 na ranggo. Bagamat hindi alam ni James kung anong rank siya sa kasalukuyan.
Inilipat ni Spencer sa kanya ang lahat ng kanyang pick 7th rank True Energy. Kahit na tumagas ang ilan sa True Energy, siya ay nasa ikalimang ranggo man lang. Tumama ang kamao ni Flynn sa kanyang dibdib. Para bang hinahampas ang isang bakal na plato. Isang malinaw at malutong na tunog ang maririnig. Naramdaman ni Flynn na namamanhid ang kanyang kamao. Pagkatapos, sa pagbabalik ng True Energy, agad siyang pinalipad. Bumagsak siya sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo. Ano? Ang kanyang mukha ay namutla. Siya ay isang pang-apat na ranggo na martial artist. Ngunit hindi lamang niya nabigo na masaktan ang matandang lalaki. Ngunit siya ay pinalipad pa. Sino ba talaga siya? Hindi pa nakarinig si Flynn ng ganoong martial artist kay Saul. Samantala, tulala ang mga gwardya ng pamilya Blythe. Alam nila kung gaano kalakas si Flynn. Bilang isang pang-apat na ranggo na martial artist. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa mga sinaunang martial artist ng mas lumang henerasyon. Pabayaan ang kanyang mga kapantay. Ngayon, gayunpaman, siya ay pinalipad sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-atake. Tinapik-tapik ni James ang kanyang dibdib. Kahit na naka-poker face siya, tuwang-tuwa siya sa loob. Pinalipad si Flynn bago pa man siya makakilos. Ito ay sadyang sobrang dinaig. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Flynn. Pinunasan ang bakas ng dugo sa kanyang labi. Pinandilatan ni Flynn si James at malamig na nagtanong. Sino ka? This is the Blythe's mansion. I won't allow you to do as you please. Hinawakan ni James sa kwelyo si Flynn at itinaas sa ere. Pagkatapos, dumilim ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya. Sinabi ko sa iyo na narito ako upang bisitahin ang pamilyang Blythe. How dare you stand in my way? Kung ako ang taong 60 taon na ang nakalipas, ang Blythes ay napunasan na. Wala sa mapa. Nang marinig ito, bumili ng tibok ng puso ni Flynn. Ang taong ito ba ay isang highly skilled martial artist kahit 60 taon na ang nakalipas? Kaagad, humingi ng tawad si Flynn. I'm really sorry for not recognizing you. Sir, please don't take it to heart. Ngumuso si James at tinabi si Flynn. Bumagsak si Flynn sa lupa. Pagkatapos, dali-dali siyang bumangon at nagtanong. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Hindi ka karapat dapat na malaman. May pagmamalaki sa mukha, tinanong ni James. Aakyat ako sa bundok. Gusto mo pa ba akong pigilan? Pakiusap. Hindi nang ahas na hamarang si Flynn sa daan ni James habang umaakyat siya sa burol. Pagkatapos ay napawi ang kanyang ngiti. At nagdilim ang kanyang mukha. Seryoso sa tingin mo ay magagawa mo ang gusto mo sa aming teritoryo. Matanda, huwag mong isipin na iwan ang lugar na ito ng buhay. Hindi alam ni James kung ano ang iniisip ni Flynn. Gusto lang niyang umakyat sa bundok para tingnan kung dadalhin ba ni Tobias si Maxine dito. Curious din siya sa plano ng mga Blythes. Kabanata 10:12. Hindi nais ni James na alalahanin ang kanyang sarili sa iba pang mga isyu sa ngayon. Samantala, mabilis ding umakyat si Flynn sa bundok. Sa ikalawang palapag ng isang villa sa tuktok ng bundok. Nakaluhod ang ilang gwardya, basura, galit na galit. Sinaway ni Donovan ang mga ito. Hindi mo pa ba mahanap si James pagkatapos ng maraming araw? Paano ko ba matatakot si Tobias nang wala siya? Paano ko matatakot ang karamihan kung hindi ko siya ma-execute sa publiko? Sir, ang pumasok sa piitan ay napakalakas. Tinalo niya ang lahat ng mga gwardya sa pasukan at madaling nailigtas si James. Sabi ng isa sa mga gwardya, magwala ka, basura ka. Nagmura si Donovan. Sa sandaling iyon, pumasok si Flynn at magalang na binati. Pare, sumulyap kay Flynn. Tanong ni Donovan, nandito ba lahat ng mga bisita? Sumagot si Flynn, karamihan sa kanila ay dumating na. Sa kasamaang palad, si Tobias ay hindi pa.
Siya nga pala, isang makapangyarihang matandang lalaki ang lumitaw sa paanan ng bundok. Dahil wala siyang invitation card, sinubukan niyang pumasok. Nang kami ay sinubukan siyang pigilan. Isang away ang sumiklab. Isinalaysay niya ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap. Ganon ba siya kalakas? Anong itsura niya? Tanong ni Donovan. Pagkatapos mag-isip sandali, sumagot si Flynn. Siya ay nakasuot ng isang sinaunang suit. Siya ay mga 60 taon na ang nakalipas. Mahaba ang buhok. May balbas. Nga pala, siya ay tila isang taong hindi kilala mula sa 60 taon na ang nakaraan. Sinabi niya iyon lilipulin sana niya ang pamilya Blythe kung siya ang taong 60 taon na ang nakararaan. Nang marinig ito, tumahimik si Donovan. Amon mula sa 60 taon na ang nakalipas. Hindi pa niya narinig ang tungkol dito. After thinking about it, he waved his hand. I understand, you're free to go. Naiintindihan. Tumango si Flynn at umalis na. Sa ibang villa, nagtipon dito ang mga sinaunang martial artist mula sa buong Seoul. Mayroong humigit kumulang 500 sa kanila. Bagaman itinago nila ang kanilang sarili sa publiko at bihirang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kilala nila ang isa't isa. Ngayong nagkita na sila, masaya silang nag-uusap sa isa't isa. Sa isang hardin sa labas ng villa, may ilang dalagang namamasyal. Nanguna ay si Delaney ng Mount Thunder Sect. Young lady, bakit sa tingin mo ay inimbitahan tayo ng mga Blithies sa Mount Little Root? Tanong ng isa niyang katulong. Saglit na natigilan si Delaney habang sinabing, bago kami umalis, sinabi sa akin ng aking ama ang tungkol sa dynamic sa labas. Binigyang diin niya ang sama ng loob sa pagitan ng mga Kayden at ng mga Blithies. Ipinagpalagay niya na ang unang layunin ng mga Blithies ay pumasok sa isang alyansa ng kasal sa mga Kayden. Ngayong nabigo ang plano, nilayon ng mga Blithies na gamitin ang pagkakataong ito para ipakita sa mundo kung sino ang amo. Gusto nilang malaman ng mundo na ang Kaydens, ang pinuno ng Ancient Four, ay wala sa kanilang paningin. Kung ganoon, pupunta ba si Tobias kay Maxine para humingi ng tawad sa personal? Bahagyang umiling si Delaney at sinabing, hindi ko alam, ngunit malalaman natin ito sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, ngayon ang deadline na ibinigay ng mga Blithies sa mga Kayden. Baka dumating si Tobias. Gayunpaman, kung hindi siya sumipot, matatapos ito, na opisyal na magiging magkaaway ang mga Kayden at ang Blithies. Maaaring sumiklab ang digmaan. Nag-usap sila. Samantala, nakipaghalo si James sa karamihan. Naglakad-lakad siya ngunit wala siyang mahanap na kakilala niya. Ang iba naman ay naghihintay sa pagdating ni Tobias. Gayunpaman, sumapit ng tanghali. Hindi pa siya nagpapakita ng sarili. Nang ang lahat ay naiinip na. Isang babae ang lumakad papunta sa pasukan sa paanan ng Mount Little Root. Ang babae ay mga 25 taong gulang. Nakasuot ng asol na damit. Mahaba ang kulot niyang buhok. Nakatingin sa Mount Little Root sa kanyang harapan. Nakasuot siya ng malungkot na ekspresyon. Dumating na si Maxine Kayden. Sa foyer ng isang marangyang villa sa tuktok ng bundok. Nakikipag-usap si Donovan sa kanilang sinaunang martial artist. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang alagad ng pamilya Blythe at lumuhod. Dumating na si Maxine Kayden. Nang marinig ito, tumahimik ang foyer. Lahat ay nakatutok ang tingin kay Donovan. Inimbitahan sila ni Donovan dito sa Mount Little Root para sa isang simpleng dahilan upang masaksihan kung paano dudurugin ng mga Blythe ang mga Kayden at ipahayag sa mundo na sila ang numero 1 pamilya ni Saul. Sa wakas, dumating na rin si Maxine. Magsisimula na ba ang palabas? Hindi ba natatakot ang mga Kayden sa lakas ng pamilya Blythe? Si Maxine ba mag-isa dito? Nasaan si Tobias? Nagbulungan ang karamihan. Nakangiting tanong ni Donovan. Mag-isa ba si Maxine?
Oo, nasaan si Tobias? Wala na siyang makikita. Nang marinig ito, napawi ang ngiti ni Donovan. Pagkatapos, dumilim ang mukha niya, at lumabas siya ng vilya. Sumunod naman malapit sa likuran ang iba. Ilang daang tao ang nagtipon sa labas. Mula sa malayo, isang babae ang lumakad papunta sa kanila. She was in the limelight. Nang makita ang mga sinaunang martial artist sa Mount Little Root, natigilan si Maxine, Hades Johnston, Zayden Sullivan, Jake Lee, sila ay humigit kumulang 500 sa kanila. Naalala niya ang kanyang sarili. Naglakad siya papunta sa isang lalaking nasa gitna. Bagamat hindi pa niya nakita si Donovan noon, masasabi niya sa posisyon nito na siya ang kasalukuyang patriarch ng pamilyang Blythe. Thud! Lumuhad siya sa lupa. Nasaan si Tobias? Wearing a grim expression, tumingin si Donovan kay Maxine na nakaluhod. Sabi ni Maxine sa mahinang boses, "Patriarch of the Blythe family. This has nothing to do with the Cadence at all. Ako ang may kasalanan. I have expelled from the Cadence and am no longer a member of the family." May pinahiya ng mga aksyon ang mga Blythes. At kaya, pumunta ako rito para tanggapin ang anumang parusang darating. Gayunpaman, walang kinalaman si James dito. Nakikiusap ako na palayain mo siya. Si Maxine ay kusang loob na ibalik ang lahat ng kasalanan. Ngayon, ang mga Caden ay kinubkob sa lahat ng larangan. Kung magkaaway sila ng isa pang pamilya, hindi sila magkakaroon ng pagkakataon sa martial art conference makalipas ang ilang buwan. Kaya, nagsisinungaling na siya ay pinatalsik sa pamilya. May isang matandang lalaki sa gitna ng karamihan, Ice ni ELF Sakhe, Centimo Sigma M si James ang nagpapanggap bilang isang matandang lalaki. Nang makita niya ito, napakunot ang kanyang mga kilay at bamulong sa ilalim ng kanyang hininga. What the hell? Bakit wala si Tobias dito? Bakit siya mag-isa dito? Gayunpaman, hindi siya kumilos ng padalos-dalos. Na-curious siya kung ano ang balak gawin ng mga Blythes. Naglakas loob kang pumuntang mag-isa. Dumilim ang mukha ni Donovan. At sinipa niya si Maxine ng napakalakas. Pinalipad si Maxine ng ilang metro. Ngunit agad itong bumangon at lumuhod. It's all my fault. As long as it quells your anger. I don't mind if you kill me. However, James is innocent. He was framed. I only hope that you won't be manipulated by these despicable people. Seryoso ba siya sa tingin na ang pagpapadala ng isang babae sa kanyang kamatayan ay malulutas ang isyong ito? Dumilim ang mukha ni Donovan. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Maxine. Pagtaas ng kanyang kamay, malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang palad. Nang makita ito, naikuyong ni James ang kanyang mga kamao. Nang malapit na siyang makialam. Haha! Isang tawa ang dumating. Whoosh! Isang figure ang tumalon sa hangin at tuloy-tuloy na damapo sa lupa. Nang makita ang hitsura ng lalaki, lahat ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang gulugod. Lahat sila ay walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang. Tobias! Siya ay dumating. Hindi ba sinabi ni Maxine na natiwalag na siya sa pamilya? Bakit sasama pa si Tobias? Manood tayo ng palabas. Ang mga sinaunang martial artist ay may suot na pilyong ngisi sa kanilang mga mukha. Si Tobias ay nakasuot ng itim na damit na may mahabang espada sa likod. Nakatayo ng humigit kumulang 10 metro ang layo mula kay Maxine. Tumingin siya kay Donovan. Si James, na nagtago sa sarili, ay pinakawalan ang kanyang nakakuyom na mga kamao nang makita si Tobias. Pagkatapos, pinagmasdan niya ang sitwasyon. Sa wakas nandito ka na, Tobias. Inalis ni Donovan ang tunay na enerhiya sa kanyang palad at tumingin kay Tobias. Nagdilim ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya, "Akala ko pumayag tayong pumasok sa kasal ng estado.
Ngunit tingnan mo kung ano ang ginawa ng mga Kayden. Paano kaya magpakatanga si Maxine bago ang kasal? Kinukuha mo ba ang pamilya Blythe para sa mga tanga? Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siyang paliwanag ngayon, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Sa isang ayos na tingin, sinabi ni Tobias, Patriarch of the Blithies, kasalanan talaga natin ito. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganitong kapas-palad na pangyayari, ayos ni ELF sa K, Centimo Sigma M at kaya. Para ipakita ang aking sinseridad. Pumunta ako rito para personal na humingi ng tawad sa iyo. Sabi niya sabay yuko. Lumuhod. Tinuro ni Donovan ang lupa at malamig na sabi. Lumuhod ka sa harapan ko at hahayaan kong dumausdas ito. Natigilan ang lahat. Saan nagmula ang kapangahasan ni Donovan? Si Tobias ang kasalukuyang patriarka ng mga Kayden. Ang pinuno ng Ancient Four. May mga tsismis na nakagawa siya ng tagumpay sa ikapitong ranggo. Paano niya nakuha ang lakas ng loob na utusan ang isang 7th rank martial artist na lumuhod? Dumilim ang mukha ni Tobias. At malamig niyang tinitigan si Donovan. Naniniwala ako na ipinakita ko sa iyo ang paggalang sa pamamagitan ng pagpapakita ng aking sarili dito. Seryoso ka bang iniisip na natatakot ako sa iyo? Whoosh! Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga tao ang mabilis na nakarating. Nangunguna ang 4 na lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit. Sa likod nila ay 10 tao na nakasuot ng silver mask. Pagkatapos, 36 na tao ang dumating. Sa wakas, 72 tao ang dumating. Daan-daan sa kanila ang nakatayo sa likuran ni Tobias. Swish! Sabay-sabay silang lahat na itinutok ang kanilang mga espada at itinutok kay Donovan. Lumapit si Tobias kay Maxine at malamig na tumingin kay Donovan. Ibigay mo si James this instant, or else. Blood will spill on Mount Little Root. Haha! Humagalpak ng tawa si Donovan. Mabubuga ang dugo. What a bold claim. I'm curious to see how you're going to do. Swish! Itinaas ni Tobias ang mahabang espada sa kanyang likod. Pagkatapos, sa isang kisap mata, lumitaw siya sa himpapawid na may hawak na espada at itinutok ito kay Donovan sa ibaba. Ang 13 makalangit na espada. Nang makita ito, namutla ang mga sinaunang martial artist at napaatras ng ilang hakbang. Nagawa ng mga Kayden na maging pinuno ng Ancient Four at duminahin ang sinaunang martial world sa loob ng libo-libong taon dahil mismong taglay nila ang isang maalamat na sword art ang 13 langit na espada. Nang makita ito, bumulong-bulong si James. Bakit nandito ang palasyo ng Diyos Hari? Baka, pagkatapos, parang may naalala, tinitigan niya si Tobias, na lumulutang sa hangin. Huminga siya ng malalim at bamulong. Ito ay katawa-tawa, mula sa hitsura ng mga martial artist ng God King Palace hanggang kay Tobias. Na lumulutang sa himpapawid. Nalaman kaagad ni James na hindi ito tunay na siya. Si Thea iyon na nakabalat kayo. Pagkatapos ng lahat, tanging ang God King token na taglay niya ang makapagpapakilo sa mga lalaki ng God King Palace. Nandito ba sila para iligtas ako? Napatahimik si James. Dapat ay ginaya ni Thea si Tobias at dinala ang God Haring Palace dito sa Mount Little Root para iligtas siya. May isip din na sumuko na si Tobias sa kanya at kay Maxine para maiwasang magalit ang pamilya Blythe. Nasa hangin, Thea, who was impersonating Tobias, pointed his sword on Donovan and said coldly, Donovan Blythe, where is James? Ibigay mo siya agad. Kung hindi, mabubuhos ang dugo. Patayin. Sa ibaba, ang 4 na tagapagtanggol, ang 10 matanda, ang 37 bituin, at ang 72 demonyo ay sabay-sabay na sumigaw. Ito ay isang nakakabinging sigaw. At ang mga tao ay walang kamalay-malay na napaatras ng ilang hakbang. Kinabahan si Thea. Ito ay isang huling paraan.
Kung makompromiso si Donovan, maiiwasan ang digmaan, ayos ni ELF sa K, Centimos Sigma M gayunpaman. Kung hindi niya gagawin, ang dugo ay dam-anak, bagamat makapangyarihan ang palasyo ng Diyos Hari. Ang kanilang hanay ay hindi kasing taas ng mga Blithies. Kung sumiklab ang labanan, maaari silang matalo. Bukod doon, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sa oras na iyon, lalakas ang loob ng mga Blithies. Hindi sila magdadalawang isip na lipulin siya. Si Maxine, at ang lahat ay mula sa palasyo ng Diyos Hari. Kahit na siya ay labis na kinakabahan. Ang kanyang mukha ay nanatiling composed. Dumilim ang mukha ni Donovan. Ang mga Blythe ay hindi natatakot sa isang away. Gayunpaman, kahit na maaari nilang talunin ang mga ito, sila ay magdurusa ng napakalaking pagkalugi. Anuman, sa napakaraming mata na nakatutok sa kanya, hindi siya maaaring magkompromiso. Tobias, ipakita mo sa akin ang iyong 13 langit na espada. Lumakas ang boses ni Donovan. Naglabas ang kanyang katawan ng isang malakas na aura, na naging isang daloy ng enerhiya na bumubulusok sa paligid. Nataranta, napaatras ng ilang hakbang ang mga tao. Ang ilan na mas mahina ay nasa 1,000 metro na ang layo mula sa pinangyarihan. Ang digmaan ay nasa bingit ng sumiklab. Nang makita ito, alam ni Maxine na balak ng mga Blythe na makipaglaban ng direkta. Ito ay isang bagay na nais niyang iwasan. Agad siyang tumayo at nagmakaawa. Lolo, patriarch ng mga Blithies, itigil mo na ang pakikipaglaban. Kasalanan ko ang lahat. Huwag-huwag, masira ang relasyon dahil lang sa akin. Kung mag-aaway kayo, both sides will suffer immense losses. Isulit ba talaga ito? Napatingin si Maxine kina Tobias at Donovan. Patriarch of the Blithies, James and I were framed. Walang nangyayari sa pagitan natin. May isang taong may hidden agenda na nagsisikap na maghasik ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang pamilya. Dahil sa takot na ang pinagsamang lakas natin ay makakaapekto sa darating na martial art conference sa isa pang iilan. Buwan, pwede huwag mahulog sa kanilang mga panlilinlang. Ang iyong paglipat, Tobias. Hindi pinansin ang mga pakiusap ni Maxine. Naikuyong ni Donovan ang kanyang mga kamay at tumingin kay Tobias sa hangin. Tumulo ang pawis sa noo ni Thea. Isa lamang siyang third-rank martial artist na halos hindi natuto ng mga galaw ng 13 Heavenly Swords. Gusto lang niyang takutin ang mga Blithies. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Anong gagawin ko? Siya ay balisa. Ganon din si Maxine. Gayunpaman, hindi niya gustong masangkot si Thea. Kung sumiklab ang digmaan, mapapahamak si Thea. Maging ang mga martial artist mula sa God King Palace ay mamamatay dito. Inaasahan ng lahat ang labanan sa pagitan ni Tobias at Donovan. Sino sa kanila ang lalabas na mananalo? Alam ni James, na nagtatago sa karamihan, na malalantad si Thea kung hindi siya magpapakita. Kung mangyayari iyon, mawawala ng kontrol ang mga bagay-bagay. Haha, nakakakilig. Isang tawa ang dumating. Napalingon ang lahat at nakita ang isang matandang lalaki na tumatawa. Humihihit ng sigarilyo. Dahan-daang lumabas ang matandang lalaki mula sa karamihan at dumating sa gitna ng larangan ng digmaan. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at binaril si Tobias ng masamang tingin. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Tobias, hindi mo pa nagawang makabisado ang 13 Heavenly Swords. Paano ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa Blythe Fist of Abomination? Sinabi ni Maxine kay Thea ang tungkol sa away ni Tobias sa isang martial artist mula sa pamilya Blythe. Nang makitang humakbang ang isang matandang lalaki, bumaba siya mula sa himpapawid at ibinalik ang kanyang espada sa kaluban nito. 20 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ako ng karangalan na masaksihan ang kapangyarihan ng Blythe Feast of Abomination. Simula noon,
Sinubukan kong humanap ng mga paraan upang labanan ito ngunit hindi nagtagumpay. Maaari lamang subukan ni Thea na gayahin si Tobias hangga't maaari upang maiwasang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Narinig din ito ni Donovan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama ang nakipaglaban kay Tobias at tinalo siyang 20 taon na ang nakararaan, ayos ni Elf Sakay. Sentimo Sigma M ipinagmamalaki ng kanyang ama ang 13 langit na espada at sinabing isa ito sa pinakamakapangyarihang martial arts sa mundo. Gayunpaman, si Tobias ay hindi pa ganap na nakabisado ito. O kung hindi, ang Blythe Feast of Abomination ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban dito. Ngayon, mas makapangyarihan siya kaysa sa kanyang ama 20 taon na ang nakararaan. Naabot na niya ang ika-9 na kamao ng Blythe Feast of Abomination. Kaya hindi siya natakot kay Tobias. Hindi man niya kayang talunin. May iba pang martial artist ang Blithiz. Gayunpaman, lumitaw ang isang matandang lalaki. Sinabi sa kanya ni Flynn na isang matandang lalaki ang gumawa ng karahasan sa paanan ng Mount Little Road. Itinuon niya ang tingin kay James. Matamang nakatingin sa kanya. 60 taon na ang nakalilipas. Hindi pa siya ipinapanganak. Kaya espesyal na pumunta siya sa closed-door meditation sanctuary sa likod ng bundok hanggang sa tanungin ang kanyang ama tungkol dito. Sa kabila ng pagpapakita ng litrato ng kanyang ama na si James. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na hindi pa siya nakakita ng ganoong lalaki. Clasping his hands, he asked, "And you are?" Sabi ni James, "You aren't worthy of knowing my name. Let's just call this quits. Diba? You're dismissed." Hindi pwede, sabay na sabi ni Thea at Donovan. Si Thea, na itinago bilang Tobias, ay malamig na sinabi, "Ipinahayag ko sa mundo na ang pag-atake kay James ay isang pag-atake sa mga Kayden. Isang kompromiso. Kung ayaw tanggapin ng mga Blithiz ang paghingi ko ng tawad, then so be it. Hindi ako natatakot sa kanya." Bagamat natakot si Thea, siya ay matigas at walang kompromiso, ayos ni ELF Sakay. Sentimo Sigma M hindi rin sumang-ayon si Donovan. Ang lahat ng ito ay isang pagtatanghal upang ipagmalaki ang lakas ng Blithiz sa mundo. Sinisikap niyang ilagay ang mga pundasyon para sa pagkakaisa ng sinaunang martial world sa ilalim ng kanyang bandila. Kung siya ay nakompromiso ngayon, ang Blithiz ay minamalas. Kailangan niyang gumawa ng isang matigas na aksyon. "Halika sa akin, Tobias." Naka-fighting pose si Donovan. "Hindi ako natatakot sa'yo." Si Thea, na nakabalat kayo bilang Tobias, ay nag-awit ng kanyang espada. "Donovan, payagan mo ako." Humakbang si James at tumingin kay Donovan. Sabay tingin kay Thea at Bumulong. "Kunin mo na si Maxine at umalis ka na." Nang marinig ang boses ng matanda, natigilan si Thea. Agad niyang naalala ang sarili. Si James iyon. "Nakuha ko." Walang pag-aalinlangan. Ibinalik niya ang kanyang espada sa kaluban at naglakad papunta kay Maxine. "Let's go." Walang aalis. Umungol si Donovan at sinugod sina Thea at Maxine. Sa isang iglap, humarap si James kay Donovan at hamarang sa kanyang dinadaanan. Nang makitang aalis na si Thea, na disguised bilang Tobias, kasama si Maxine, sumugod si Donovan. Tumalon siya sa hangin at itinaas ang kanyang braso. Malakas na enerhiya ang natipon sa kanyang palad, na naging buhay. Samantala, nakatulize ni James ang true energy at na-dissipate ang energy na nag-iipon sa palad ni Donovan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang nakakatakot na enerhiya na sumabog pasulong. Ang lakas ay nagpamanhid sa kanyang braso. At nagmamadali siyang umatras ng ilang hakbang. Si Donovan, na ang lakas ay sapilitang nawala, ay dumanas ng isang suntok. Umalis din siya ng ilang hakbang. Matapos pakalmeyan ang sarili ay dumilim ang mukha niya habang nakatitig kay James.
Who the hell is this guy? How does he have such powerful true energy? Natigilan siya. Si Donovan ay isang martial artist na nasa pinakamataas na ika-6 na ranggo at malapit ng gumawa ng pambihirang tagumpay sa ika-7 ranggo. Bukod sa mga Grand Patriarch, hindi siya matatalo sa sinaunang martial world. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng Blythe Fist of Abomination, nagkaroon siya ng pagkakataon laban sa mga matandang geezers na iyon. Gayunpaman, ang tunay na enerhiya ng matandang lalaki na nauna sa kanya ay isang bagay na lampas sa kanyang imahinasyon. Namamanhid ang braso ni James, at pumutok ang kanyang blood energy. Mabilis niyang nakatalyze ang true energy at pinatatag ito. Mula sa malayo, daan-daang martial artist ang nanunood sa labanan. Sa sandaling nag-away ang dalawa, alam nilang pareho silang nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Sa buong sinaunang martial world, kakaunti lang ang may pagkakataon laban sa kanila. Not bad. Tikman mo ta. Malamig na ngumiti si Donovan. Pagkatapos, tumalon siya sa langit at hinampas ang hangin gamit ang kanyang palad. Nagkaroon ng malakas na enerhiya at tumungo sa direksyon ni James. Mountain Shaper. Agad na nakilala ni James ang hakbang. Ito ay ang Blythe Fist of Abomination's first feast. Alam kung gaano ito kalakas. Mabilis na umiwas si James. Ang enerhiya ay tumama sa lupa. Boom! Agad na nabasag ang bluestone sa lupa. Lumitaw si James ilang metro ang layo at tumawa. Hahaha, ito lang ba ang meron ang Blythe Fist of Abomination? By the way, hindi lang ikaw ang nakakaalam ng mga galaw na ito. Tumalon si James sa langit at tumakbo sa paligid. Hinampas niya ang hangin gamit ang kanyang mga palad. Kaagad, 100 illusory palm prints ang lumitaw sa tabi ni Donovan at tinamaan siya. Ha! Dumaing si Donovan at naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Nagtipon ang true energy at bumuo ng hangin sa paligid niya. Kumalabog. Ang illusory palm prints ay tumama sa hadlang. Boom! Ang hadlang ay nabasag sa mga piraso. Si Donovan ay nagmamadaling umatras ng ilang hakbang at samuka ng isang subaw ng dugo. Ano? Napatulala ang mga Blithies. Sino ang matandang lalaking ito? Paano nalaman ang Blythe Fist of Abomination? Ang Blythe Fist of Abomination ay ang signature martial arts skill ng Blythe family. Ang mga nakarating sa ika-5 ranggo lamang ang may karapatang linangin ito. Kung wala ang suporta ng masaganang true energy, hindi niya mailalabas ang tunay na potensyal ng kasanayan. At saka, kahit sa pamilya Blythe, kakaunti lang ang hitsurang linangin ang martial arts skill na ito. Ngayon, gayunpaman, isang tagalabas ang nagpakita ng hakbang na ito. Natigilan. Nagkatinginan ang patriarch ng 3 pamilya ng Ancient Four. Nagsalubong ang kilay ni Delaney. Nag-iisip. Sinubukan niyang hulaan ang pagkakakilanlan ni James. Sino ka? Paano mo nalaman ang signature martial arts skill ng pamilya natin? Dumilim ang mukha ni Donovan. At umungol habang nakaturo kay James. Natahimik ang karamihan. Maging si James ay nabigla sa kapangyarihan ng Blythe Fist of Abomination. Ang pangalawang kamao lang ay sapat na para may suka si Donovan ng isang subaw ng dugo. Hindi kataka-taka na sinabi sa kanya ng kanyang amo na madali niyang duminahin ang mundo kung madarama niya ang una nilang kamao ng Blythe Fist of Abomination. Napangiti siya sa tanong ni Donovan. Pagkatapos, nang hindi umimik, tumalikod siya para umalis. Aalis na agad. Dumilim ang mukha ni Donovan. Paano maitatatag ng mga Blythe ang kanilang sarili kay Saul kung hindi niya crush ang matandang lalaki? Sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga sinaunang martial artist, binalak niyang ipahayag sa mundo ang paglitaw ng Blithies. Ngayon, gayunpaman, sila ay labis na napahiya. Mirage. Umungol siya at sinugod si James. Sa sandaling iyon, 100 illusory palm print ang lumitaw sa paligid ni James.
Alam kung gaano kalakas ang galaw. Hindi pinabayaan ni James ang kanyang pagbabantay. Agad niyang nakatalyze ang star energy. Noon, wala siyang sapat na true energy. Kaya naman, nang makatalyze niya ang star energy para likhain ang Invincible Body CD. Medyo hindi kapani-paniwala ang mga resulta. Ngayon, ang kanyang true energy ay sagana. Sa sandaling nakatalyze niya ang Invincible Body CD, ang kanyang katawan ay agad na sumailalim sa matinding pagbabago. Parang bronze statue, naging tanso ang kulay ng katawan niya mula ulo hanggang paa. Isang dosenang illusory palm prints ang tumama. Kumalabog. Isang malinaw at malutong na tunog ang maririnig. Samantala, hindi nasaktan si James. Medyo kirot lang ang nararamdaman niya dito at doon. Nakakatakot. Huminga ng malalim si James, natigilan siya sa martial technique na nakatala sa medical book. Sa malakas na true energy, naabot ng martial technique na ito ang tunay na potensyal nito at napaglabanan ang Blythe Feast of Abomination ni Donovan. Ano? Ang mga sinaunang martial artist na nanunood ng laban ay natulala. Ito ang parehong galaw na ginamit ni James. Nagsuka si Donovan ng isang subo ng dugo matapos ang pagtakbo. Ngayon, gayunpaman, si James ay ganap na hindi nasaktan. Ito ay maliwanag kung sino ang lalabas na mananalo. Ano? Nagulat. Nagtanong si Donovan. Anong martial art ito? Noong una ay nagpa siya si James na panatilihing mababa ang profile. Gayunpaman, ngayong naipakita na ng Invincible Body CD kung gaano ito kalakas ng martial art technique. Hindi na siya natatakot kay Donovan, ayos ni ELF sa K, Centimos Sigma MA ang ngiti sa kanyang mukha. Wala kang karapatang malaman iyon. Naglakad siya papunta kay Donovan. Pinandilatan ni Donovan si James at lihim na inipon ang lahat ng kanyang lakas. Ang kanyang mga palad ay kumikinang na parang glowstick at ang gintong enerhiya ay bumulwak. Sa isang iglap, ang enerhiya ay napalitan ng isang ilusyon na palad at dumiretso kay James. Asunder, nalaman kaagad ni James na ito ang pangatlong kamao ng Blythe Feast of Abomination. Ito ay mas malakas kaysa sa second fist. Gayunpaman, hindi siya natakot at pasimpleng naglakad papunta kay Donovan. Ang palad ay lumaki ng lumaki at naging 10-10 metro ang laki. Kumalabog. Tinamaan si James ng illusory palm print. Natigilan si James. Dahil sa malakas na impact, umikot ang kanyang blood energy. At bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Pilit niyang nilunok iyon pabalik. Tapos, tinapik ang balikat niya. Ngumiti siya. Ito lang ba ang mayroon ka? To think na hindi man lang ako makalmit ng third fist of the Blythe Feast of Abomination. Donovan, ipakita mo sa akin kung ano pa ang mayroon ka. I would suggest using everything at your disposal. Kung hindi, nawala ang ngiti ni James. At malamig niyang sinabi. Baka mamatay ka. 2/3. Si Donovan ay isang ambisyosong tao. Ang isang lalaking tulad niya ay magiging isang sakit na hahaharapin sa hinaharap. Kaya't si James ay nagplano na gamitin ang pagkakataong ito at patayin siya. Sa ganoong paraan, magagawa rin niyang bawasan ang Blithies sa laki bago pa man sila maging banta. Si Thea, na itinago bilang Tobias, ay tumakas kasama si Maxine. Maya-maya, napatigil si Maxine sa kanyang kinatatayuan. Pagtingin kay Thea, sabi niya, "You should go, Thea. I'll stay and think of a way to save James." Sabi ni Thea, nakatakas na si James. Siya yung matandang yun kanina. Ano? Totoo ba yun? Bulalas ni Maxine. Yup. I could tell from his voice. We should leave now. Kung ganoon, hindi ko maiiwan si James. Thea, you should retreat with the martial artists of the God King Palace. Sabi ni Maxine bago siya tumakbo pabalik. What the hell? Kumunat ang noo ni Thea.
Nang makitang tumatakbo si Maxine pabalik kung saan sila tumakas, inutusan ni Thea ang kanyang mga subordinate ng God King Palace. Retreat. Naiintindihan. Sabay nilang sabi, ang mga martial artist ng God King Palace ay mabilis na umatras. Samantala, hinabol naman ni Thea si Maxine. Pagbalik sa tuktok ng bundok, nakita ng dalawa si James, na nakabalat kayo bilang isang matanda, na nakikipaglaban kay Donovan. Nakita nila kung paano pinalo ni James si Donovan. Hindi lamang iyon. Ang mga pag-atake ni Donovan ay hindi man lang makamo sa invincible body ni James na CD. Natulala sila. Makalipas ang ilang oras, naalala ni Maxine ang sarili at tumingin kay Thea. Anong nangyayari? Paano naging ganito kalakas ang true energy ni James? Kahit si Donovan ay wala ng pagkakataon laban sa kanya. This is a peak 6th rank martial artist we're talking about. I SNEELF sa K, Centimo Sigma M Thea shrugged. Hindi ko rin alam. I'm curious to know too. How did he manage to become this powerful in just a few short days? Naglakad si James papunta kay Donovan. Napagpasyahan niyang lipulin ang ambisyosong ito at gutom sa kapangyarihan. May isa pang tao na nagtatago sa gitna ng karamihan. Ang lalaking iyon ay si Thomas. Siya ang unang pumunta dito para iligtas si James. Gayunpaman, nang masaksihan ang eksenang ito, naging malungkot ang kanyang ekspresyon at napabuntong hininga siya. Ano ang nangyari sa kanya? Paano naging ganito kalakas ang kanyang true energy sa loob lamang ng ilang maikling araw? Si Donovan ay isang 6th rank martial artist, with his Blithe Fist of Abomination. Baka matalo pa niya ang isang 7th rank martial artist. Nataranta si Thomas. Hindi niya maisip kung paano nagtagumpay si James na lumago ng ganito kabilis. Samantala, matamang pinagmamasdan ng mga tao si James. Sinusubukang alamin ang kanyang pagkakakilan. Nagtataka sila kung paanong hindi pa nila narinig ang isang makapangyarihang martial artist sa Seoul noon. Haha, pagtingin kay James na papalapit. Humagalpak ng tawa si Donovan. Seryoso ka ba sa tingin mo mapapatay mo ako? Tumalon-talon sa ere, sinugod niya si James. Sa isang kisap mata, humarap siya kay James at hinampas ng malakas ang balikat niya. Gayunpaman, hindi komportable lang ang naramdaman ni James. Sa sandaling naglabas siya ng enerhiya. Agad na pinalipad si Donovan. Paf! Napangisi si James. Naging madilim ang ekspresyon ni Donovan. Muli, ginamit niya ang Blithe Fist of Abomination. Ang ika-4 na kamao, ang ika-5 kamao, ang bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Gayunpaman, nanatiling hindi nasaktan si James. Ang pagtatanggol sa Invincible Body CD ay sadyang nakakatakot. Kahit na ang makapangyarihang Blithe Fist of Abomination ay hindi man lang makagawa ng isang scratch. Mamatay ka, Donovan, sigaw ni James. Pumutok ang malakas na enerhiya. At sinugod niya si Donovan. Ang kasalukuyang true energy ni James ay halos katumbas ng kay Donovan. Matapos tamaan ng mga kamao ni Donovan, nagkaroon na ng internal injury si James. Kabanata 10:20. Matatalo siya kung magpapatuloy ang labanan. Gayunpaman, nawala ang lahat ng espiritu ng pakikipaglaban ni Donovan. Nang makitang papalapit sa kanya si James, namutla ang mukha niya, at napaatras siya. Iligtas mo ako, Grand Patriarch. Ang kanyang sigaw ay umalangaw sa buong Mount Little Root habang nagsimulang tumawag si Donovan para sa tulong. Nang makita ito, bumili ng tibok ng puso ni James. Alam niyang humihingi ng tulong si Donovan. Kaya kailangan niyang patayin ito sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad, siya ay nakabalat kayo bilang ibang tao. Kung hindi, siya ay nagdudulot ng galit ng mga Blithies pagkatapos nito. Kahit napatayin niya si Donovan, hindi malalaman ng mga Blythe kung sino ang may kasalanan.
Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, mabilis niyang sinugod si Donovan. Pagtaas ng kanyang kamay, malakas na true energy ang natipon sa kanyang palad. Ganyan kapangahasan na kumilos ng walang pakundangan sa Mount Little Root. Para saan mo kinukuha ang Blithiz? Nang malapit ng makipag-ugnayan ang kamao ni James kay Donovan, isang boses ang umalangaw at umalangaw sa buong kabundukan. Pagkatapos, ang malakas na enerhiya ay sumambulat sa kalangitan at tumagos sa mga ulap. Nasira nito ang pattern ng ulap at binago ng husto ang tanawin ng kalangitan. Ano? Natigilan ang lahat. 8th rank. Ang malakas na aura ay nagpapadala ng panginginig sa gulugod ng lahat. Ito ay isang enerhiya na maaari lamang ilabas ng isang ikawalong ranggo na martial artist. Na hindi nila inaasahan na mayroon ng Blithiz. Kung tutuusin, kahit sa kasaysayan, kakaunti lang na martial artist ang makakaabot sa ganoong ranggo. Nang malapit ng harapin ni James ang kamatayan, isang nakakatakot na presyo ang dumating sa kanya. Parang may malaking bato sa dibdib. Nahihirapan siyang huminga. Gayunpaman, nanatili siyang composed. Hindi masyadong malayo. Si Thomas ay tahimik na nagsuot ng maskara. Alam niyang kailangan niyang kumilos. Kung hindi, mamamatay sina James, Maxine, at Thea dito, ayos ni ELF sa K, Centimos Sigma M gayunpaman. Nang siya ay humakbang pasulong, ang malakas na enerhiya ay nawala. Tapos, may dumating na boses, para sa kapakanan ng taong iyon. Pakakawala na kita, Scrum. Nakahinga ng maluwag si James. Sumulyap kay Donovan. Ngumiti siya, hanggang sa muli nating pagkikita. Patriarch of the Blithiz, sana hindi mo na ako kalabanan sa darating. Or else, matapos iwanan ang pangungusap na ito, umalis si James. The moment he turned, he murmured, "For that person's sake." Sinong tinutukoy niya? Then, he saw Maxine and Thea, their gazes met. Walang sabi-sabing umalis na lang si James. Samantala, nagkatinginan sina Thea at Maxine. Pagkatapos, nagmamadali rin silang umalis. Tinanggal ni Thomas ang kanyang maskara at sinilip ang bundok sa likod ng vilya ng mga Blithiz. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha bago siya umalis din. Nakahinga ng maluwag si Donovan. Sa sandaling iyon, namumuo ang pawis sa kanyang noo. At nanginginig ang kanyang mga binti. Lumapit si Flynn sa kanya at tinulungan siyang tumayo. "Ayos ka lang ba? Ama, ayos lang ako." Bahagyang iwingayway ni Donovan ang kanyang kamay. Pagkatapos, dumidilim ang kanyang mukha. "Alam mo kung sino ang matanda na iyon. Babayaran ko siya ng mahal sa ginawa niya sa akin." Naiintindihan. Tumango si Flynn. Kasabay nito, sa bundok sa likod ng vilya ng mga Blithiz, may isang simpleng bahay na gawa sa kahoy dito. Sa mukha na walang pakialam, naglakad si Thomas papunta sa kahoy na bahay at umupo sa isang upuang kahoy sa pintuan. Medyo kahanga-hanga. Winston Blythe. Ang pagganap sa ikawalong ranggo ay natakot ng ilan.